biyaheng tropa. Sino ba naman ang walang gustong sumama? Siyempre, ito na yung parte ng buhay mo na napakasaya, madaming makikilala, at kung saan-saan kayo mapupunta ng magkakasama. Mapakaibigan man sa trabaho, kababata, o napasabit ka lang dito dahil naawa sa'yo yung tropa mo dahil wala ka naman daw friends. At ito ang tema ng ipinadalang kwento ng tahimik nating tagapakinig. Sana ay maaliw kayo at matuto. Napakalakas ng ulan nung gabing ito na natatawa na nga lang ako dahil panigurado ang nakatakdang usapan namin ng barkada bukas ay kansilado. Na hindi ko maiwasang matawa habang kausap sa kabilang linya ang isa kong kaibigan dahil naaalala ko pa ang mga itsura nila bago kami magkahiwalay sa may daan. Paano ba naman pare? Kita mo yung itsura ni Ninyo? Kumikinang-kinang pa yung mga matay habang nakikinig. Papasukoy na nga ng langaw yung bibig eh dahil nakanganga. Tapos ito namang si Kenneth, sabik na sabik. Todo tanong kung pwede ba daw dalhin yung ganito, yung ganun, saka yung ganyan. Pero nung tinanong na tungkol sa ampagan, lintik na yun oh. Biglang ang daming pinaglalaban. Oo nga eh, hanip na yan. Natatawa na nga lang ako eh. Tulad nung kailangan daw natin ng pasisilungan. Ibinida ba naman yung kanilang malaking tent? Pero nang tanungin ko kung pwede ba daw gamitin, ang sagot ba naman eh, wala daw sa kanila. Ayun, gamit ng tita niya. Doon sa may lamayan. Ang makulit pa nga niyan eh. Sinabi na nga ang usapan mag-swimming. Hanap ba naman eh, kung may mataas ba daw doon na bundok at gusto pang mag-hiking. Kita mo na nga sa may lakaran. Palaging higain. Kaya nga eh, ano yun? Gusto yata niya eh, buhatin natin siya. Ewan ko ba dyan sa mga tropa mo eh. O sige na. Oy, basta bukas, maganda ka na. Ha? Bukas? Sigurado ka ba talagang matutuloy yung kwentong kutserong niyang bukas? Pare naman, kita mo naman oh. Ang lakas-lakas ng ulan oh. Di yan. Yan oh, di ba? Di ah. Wala na yan? Di yan. Basta maganda ka na. Tuloy yan. Basta ano, pauuwi sa pagluluto sa bahay-bahay yan. Ng sopas at saka lugaw. Wala na yan. Di ah. Tuloy yan. Basta maganda ka na. Ay, ewan ko sa inyo. O siya, sige na pre, tutulog na ako ha. Ha? O sige na. Kiss muna. Ha? Eh, ibigay ka nga. Sige na. Ito. Ito, para ka rin to eh. Kiss lang eh. Ang good night lang. Walang mali siya. Eh, Sige na. Hihi. bakla ka ba? Sige na, tulog ka na. Dahil mong alam eh. Tulog ka na. Sige na. Walang mali siya. Tigil ka na. Natatawa ako habang pabalik sa kwarto matapos kausapin ang kaibigan ko sa may telepono dahil sigurado talaga ako bukas ang lahat ng napag-usapan ng barkada at plano ay magiging drawing sigurado. Ganun naman po palagi kung ano pa yung pinaghahandaan yun pa nga ang siguradong malabo, napapako at nakakalimutan. Pero kinaumagahan, hindi pa man lubos na pumuputok ang liwanag ay ginising na ako ng mama ko dahil nag-aantay na daw sa may labas ang mga kaibigan ko. Alex! Alex! Gumising ka na dyan! Yung mga kaibigan mo, nag-aantay na dun sa may labas. Kanina pa! At may lakad pala kayo. Alex! Oh! Naku! Alex! Ano na? Inumaga ka na naman ba? Kakapanood mo ng VHS sa walang tigil na palabas ni Joyce Jimenez at ni Rosana Roses. Alex! Ano ba? Lintik na batang to. Bangon na dyan! Napapakamot na lamang ako dahil anong nangyari sa kagabing dumadagundong na kidlat at malakas na kulog, yung walang tigil na buhos ng ulan sa manipis naming bubong. Anong nangyari? Dahil eto, magkasabay na walang tigil sa paghuni ang mga ibon sa pagpupugay sa maaliwalas na bagong umaga at ang mga barkada ko
na nasa labas na walang tigil din sa pagpapalakpak at pagsipol. Habang si nanay naman ay walang tigil din ang bunganga. Alex! Ba't nasikaso ka na? Ito! Ito yung baon mo! Kumilos ka na dyan! Ay, Marco! Magandang umaga po. Sandali lang ha! Saan ba ang inyong tungo? Bali kasi ano po bali dito po sapagkat nakatakda kaming magbakasyon at magliwaliw sa napakagandang lugar ng isa pa naming kaibigan. Ilang taon na kasi itong umuwi sa kanilang probinsya at isang araw ay nakatanggap ng tawag ang isa naming kaibigan na ito daw ay ikakasal na pala. Kung kaya ay kailangan daw naming pumunta. Ito ang isa po naming kaibigan na palaging pinupulikat, kakatakbo tuwing inuman dahil siya yung palaging walang babaeng kasama. Ito yung palaging tameme, mahiyain at tagatakbo ng inumin. At akala nga namin ay ito ang magpapari sa barkadahan namin. Pero heto, siya pa pala ang kauna-unahang ikakasal sa amin. Akala ko nga bading yung loko-loko na yun eh. Paano ba naman may ipinakilala akong babae? Di man lang maka-score. Che! Tangi! Tulad mo naman yun sa'yo, no? Makakita ka nga lang ng posting na kapalda eh. Talo-talo na sa'yo. Paano mo nasabi? Marunong din naman akong mamili, no? Basta naka-miniskirt. Nye? Napakahabang pagbiyahe mula Maynila ay tinahak namin ang pier para sumampa ng Roro. Patapos ay maglalayag patungo ng Iloilo. Malaking bagay na nahiram ng kaibigan naming si Marco ang mahabang sasakyan ng tatay nito. Basta lamang daw ay pag-ingatan at ang gasolina ay mapalitan. Kaya ang aming sinasakyan ay talagang napupuno ng ingay. Walang katumbas na kasiyahan. Pagkarating sa may pantalan ng Iloilo, anong oras na kaming nakarating dito? Kung kaya, ay sandali muna kaming nagkape at nagtipon upang planuhin ang paglalakbay patungo sa ibinigay sa aming destinasyon. Sa may daan, namalas namin ang napakagandang mga tanawin, lunti ang kabukiran, masusukal na kagubatan ng matatayog na kabundukan. Dala ang aming munting papel na siyang naglalaman ng address at mapa sa tinatahak naming malawak na kalsada. Pero halos nakakailang oras na ay parang walang katapusan ang mahabang daan na aming ipinapangamba na baka sa susunod na paghinto nito ay wala ng gasolinahan na makikita. Opo bossing. Pultang, pakipultang ka. Ay. Alex, sigurado ka ba talaga? Ano ba yung nakalagay sa may sulat? Ang sabi kasi ng gasoline boy, palayo pa daw yung pupuntahan natin. Ano ba naman kasi itong si Lorenzo eh? Di mo lang sinabing ang probinsya nila ay papalabas na yata ng Pilipinas. Nauumay na kaya ako sa mga nakikita ko. Puro bundok, puno, bukid, tapos bundok ulit, tapos bukid. Ang init-init pa. Che! Sa naulo ka pala eh. Ano bang gusto mong makita sa probinsya? Mga matataas na gusali, tulad dun sa may Makati at Ayala. Abay, malay ko. Meron ba? Agoy, Kulit mo din no? Puro ka reklamo. Sabi nga! Marco, tara na. Baka matuwa pa ako dito kay Philip eh. Ipakain ko to sa mga aswang dito. lo? Meron? Meron ganun dito? Aswang? Malamang. Sa kahit anong bansa nga may Pinoy eh. Aswang pa kaya? Lo, gulo nito eh. Che! Uy, Sabi nga dyan! hindi nga. Kung magulat ka Uy. naman eh. Mukha kang ang tik-tik eh. Lo, Dyan! uy, Alis! totoo yun. Tumabig ka dyan! Dapit hapon na, ilang kurbada at mahahabang kalsada pa ang aming tinahak. Napahinto kami sa isang maliit na tindahan na may ilang nagtutumpukang mga lokal na mamamayan. Kung kaya, ay sumubok akong magtanong sa mga kalalakihang nagkakape. Naika ko ay kung alam ba nila ang address na nasa may papel na hawak ko. Subalit, sa kabila na hindi kami gaanong nagkakaunawaan, ay parang bigla silang nagkatinginan.
pinanlalakihan ng mga mata. Saka sumenyas pa ng pag-iwas ng sabay-sabay. Nawari ayaw nila itong mapag-usapan o madamay. Napakamot na lamang ako at bumalik sa may loob ng sasakyan. Oh, Alex, ano daw sabi? Ha? Ewan ko nga eh. Di yata kami nagkaintindihan. Ay, ganun ba? O siya, tara na, subukan natin dun sa may kabila. Baka merong may alam at makasagot ng tanong natin. Diyos! Ang hina mo naman kasi, Alex eh. Simpleng pagtatanong lang eh. Wala ka bang napipiga? Teka. Ito, may tao. Hinto mo, Marco. Hinto mo. Akong bahala dito. Ay sus! Tigil-tigilan mo ako, Philip ha. Huwag ka na. Ako na. Huwag na magulo. At nadaanan namin ang isang matandang lalaki. Isang Ginoo na nakasuot ng salakot. May karay-karay na tila kalakal sa bandang kanan. At bitbit naman sa may kaliwa ay ang manok na panlaban. Habang katabi nitong naglalakad ang asawang tahimik na may nakapatong na bilao sa kanyang ulo. Marahan kaming huminto na sa pagbukas ng bintana ay ika ko. Magandang hapon po. Gabi? Juan. Pasensya na po sa istorbo ha. Bale, magtatanong lang po sana eh. Alam niyo po ba kung saan ito? Ito po oh. Sandaling nagkatinginan ang matandang mag-asawa sa kamarahan na humakbang papalapit upang ang hawak kong papel ay malinaw nilang makita. Ngunit muli ay nagkatinginan ang dalawang matanda, saka umiling-iling. Nang biglang sumulpot naman sa isang bukas na bintana ang isa naming kasama at ika niya, Ako na nga, Alex. Mahina ka talaga eh. Para kang mga kausap mo. Alam mo na nga mga taga-probinsya tong kausap mo, malamang mahina mga utak nito eh. Ha? Hindi marunong magsulat at bumasa. Uy, umayos ka nga. Grabe ka naman, Philip. Che, watch me. Nung mga oras na ito, ay halos gusto na naming sabay-sabay nasakalin ang aming kaibigan. Dahil pangasira ulo kami at maloko. Pero hindi naman kami mga bastos at mal-edukado, maliban sa may ungas na ito. Manong, alam nyo ba kung saan yung lugar na to? Ha? Alam nyo ba yung daan papunta ng Kapis? Yung sa may Dueñas. Naiintindihan nyo ba ako, tanda? Ha? Uy, grabe ka naman, Philip. Bigel ka na nga. Ako na. Che, manimik ka nga. Anong oras na eh? Nagmamadali na tayo. At gusto ko na din magpahinga, no? Oh, ano mga tanda? Mga bingi ba kayo? O pipe? Sabagot kayo kung naiintindihan nyo ako. Agoy! Paano ka sasagutin yan kung bingi o pipi sila? Tanga mo din eh. Patawad po, Lola. Pagpasensyahan nyo na po itong kaibigan namin ha. May sakit po kasi ito sa utak eh. Tapos nakalog pa sa mahabang biyahe. Patawad na po. Pero nang dilisik, matalim, habang nakatitig, seryoso ang muka ng dalawang matanda sa aming kaibigan. Ibang-iba yung kaba ko nung mga oras na ito. Kaya sinubukan ko na lamang humingi ng pasensya at kami ay tutuloy na. Ngunit marahang sumulyap sa amin ang matandang lalaki na may bitbit na kalakal, saka idinura ang subong manipis na tabako. At sinabi nito, Sandali lamang, iyo. Dueñas ba ka mo? Mas kabisado ng aking asawa ang lahat ng mga lugar dito at sinaswerte kayo dahil taga-Kapis kami. na dito ay bumaling ang matandang babae sa may kaibigan namin. Nakataas ang kilay habang napapangisi at sinabing, Ano ulit yun, iho? Mga walang pinag-aralan ba ka mo?
ang mga kaharap nyo. Bueno, makinig kang mabuti sa mga sasabihin ng mga walang pinag-aralang ito. Dahil ang lugar na pinaghahanap nyo ay 44 kilometers from Iloilo City. Dueñas River, Alaor, is known for its first-class quality of sand and gravel and became the quarry capital of Western Visayas. And this place is believed to be derived from the Spanish word dueñas, from the Latin dominus or lord, which is the feminine form of dueños and means proprietors or heiresses, and may have been originally used to describe an area owned by heiresses or where a few heiresses live. In short, mga aswang kami. Hindi. Charot lamang. Na dito ay tila napahiya ang aming kaibigan at napasindi na lamang ng sigarilyo habang maayos kaming nakikipag-usap upang kumalap ng impormasyon sa aming hinahanap na destinasyon na hindi na pala kami kalayuan sa aming pupuntahan at ilang sandali na lamang ay magkikita na kami ng aming kaibigan. Na dito ay nagpaalam na kami at nagpasalamat. Pero talagang hindi maiiwasan na magkaroon tayo ng kaibigang pasaway. Dahil di pumayag itong kaibigan namin na bago kami umalis ay nakuha pang pitikan ng sigarilyo ang napakabait na mag-asawang matanda. Ang pangit ng manok nyo, mukhang pagtinola, at yung asawa mo manong, mukhang mangkukulam. Abi, bakit? Sira ulo ka din talaga, Pilipino. Hindi ka pa talaga tinuruan ng mabuting asal ng magulang mo, ha? Nadadamay kami sa kabastusan mo, eh. Eh, bakit pa? In-English ako eh. Sus, yan ang napapala mo. Hindi kasi porke kala mo taga-probinsya, katulad ng mababang inaakala mo. Ang dami-dami ng mayayaman ng mga probinsyano, eh. Mas maayos pa yung mukha kaysa sa'yo. Saka, palay mo. Talagang mga aswang yung mga yun. Lo, walang ganunan. Oh, Lo, kita mo na? Binamalit mo sila pero takot ka naman pala. eh, tama ka na nga. Ay sus! Sa susunod, huwag ka nang sumama. Oo na. Sorry na nga eh. Oh, bakit? Bakit sa akin ka nagsasorry? Dapat dun sa kanila. Eh di sige, balik tayo. Tara. Mag-isa ka. Bahala ka dyan. Aswangin ka sana dito. Aswangin ka sana dito sa may probinsya. Eh, walang ganunan. Walang ganunan, tropa. Lolo mo, tropa. Subalit, sa gitna ng aming pagtatawanan, ay tahimik lamang nagmamasid ang tagamaneho naming, si Marco. Habang nakasulyap sa may salamin, napapailing at napaantada na lamang ito ng pag-cruise. Ilang sandali pa, bumungad na sa amin ang kumakapal na bilang ng mga kabahayan na tila nakakaramdam na kami ng kaluwagan na marahil natumbok na namin ang lugar ng aming kaibigan na hindi nga nagtagal ay may kumakaway sa may hindi kalayuan habang kausap namin ang isang matandang pinagtatanungan na di na kami nagtaka na madali kaming makikilala dahil sa inaasahan nga naman ang aming pagdating at hindi maikakaila ang presensya dito ng taong taga Maynila. Buong puso at mainit kaming tinanggap sa kanilang lugar. Nagsasarapang pagkain at kwentuhan ang aming pinagsaluhan. Nakilala namin ang mga kamag-anakan ng aming kaibigan, pati na din ang mapapangasawa niya. Kinabukasan, hating gabi. Matapos kumain ay isang simpleng inuman ang aming pinagsaluhan. Napakatagal din naming hindi nakita ang aming kaibigan kaya walang tigil na kantsawan, tawanan, biruan at mga kwento ang aming mga binalikan. Nasa katagalan ay dumating ang ilang kalugar nito para kami ay masaluhan na dito mas naging maingay ang bawat kwentuhan at tawanan. Subalit,
tumatakbo ang oras at ang alak ay nauubos. Kaya nagpabili pa kami ng kaunting inumin. Nasumama naman ang kaibigan naming si Marco para sila ay bumili doon sa may tindahan. Na ilang sandali pa, sa gitna ng aming pag-iinuman, ay bigla na lamang tumuwid ang mga paa ng aming kaibigang si Philip. Nanginginig, naninigas, at hinahabol nito ang kanyang paghinga. Nataranta kaming lahat na pati ang mga nasa tabing bakuran na siyang nag-aasikaso ng mga lulutuin para bukas ay napatayo upang humangos para alamin kung ano ang nangyayari sa aming kaibigan. Na eksakto namang pagdating nila Marco mula sa may tindahan at nang makita ang aming kaibigan ay pati siya ay naguguluhan. Aligaga kami, lahat ay inuusisa kung ano ba ang nangyayari. Naika ng kaninang kausap ni Philip na siyang kababayan ng aming kaibigan na si Lorenzo. Nagtataka din ito dahil bigla na lamang daw itong nanahimik. Hinahagod ang kanyang batok. Itatanong pa sana ng kausap nito kung may nararamdaman ba ito dahil halata sa kanyang muka ang pamumutla. Pero huli na, bigla na lamang daw itong nangisay at tuluyan nang nawalan ng malay. Dahil dito, binuhat ng ama ng aming kaibigang si Lorenzo ang nawalan ng malay na si Philip upang maipasok ito sa loob ng bahay. Naikapan nito, huwag mag-alala. Dahil baka napasma lamang ito sa mahabang biyahe at nabigla sa alak kung kaya ito ay nagkakaganito. Sandali pang nag-usap sila Lorenzo sa kanilang dialekto habang napapasulyap sa aming pwesto. Napapailing sa katinapik ang kanyang mga kababayan, tanda ng pagpapasalamat sa kanilang kabutihan. Niyaya na kami ng aming kaibigan na siguro daw ay bumawi na lamang bukas. Total, mas malaki ang magaganap na kasalan at payo na din ng kanyang ina kaming mga bisita ay magpahinga na. Sa may loob ng kwarto, tahimik ang kaibigan naming si Marco. Kaya ito ay tinanong ko kung may problema ba. Pero umiiling lamang ito. Subalit, bago ito pumikit ay may sinabi ito na hindi daw maganda ang kanyang pakiramdam sa biglang nawalan ng malay na kaibigan namin, sapagkat malusog naman ang pangangatawan nito. Walang anumang kasaysayan ng sakit tulad ng epilepsy na maaaring isisi. Wala. Nagpatay na kami ng ilaw. Ipinagpabukas na lamang ang aming mga agam-agam at narito kami hindi para sa problema, para makipagdiwang sa matagal na hindi nakasamang kaibigan.